ingat na salita is like a fire. It destroy others. Sabi ng Job 19 verse 2, "How long will you torment me and crush me with words?" Hanggang kailan mo ako pahihirapan ng mga salitang inyong binibitawan? Diba? Iilan sa atin ang nasira. Iilan sa atin ang sugatan ng damdamin dahil sa mga salita na binato sa atin. O marahil tayo ay nakasira sa iba dahil sa ating mga salita na mga careless, na walang pakundangan. Our words can destroy others. Sa pagpapatuloy ni James sa verse 6, sabi niya, ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Ibig sabihin yan, lahat ng madaanan ng apoy ay nadadamay. Ang ating mga salita ay naglilikha ng chain reaction. Yung sinasabi mo'y kumakalat na parang apoy at lahat ng madaanan nito ay may epekto beyond your control. Halimbawa na lang, sino dito yung mga nagtatrabaho, taas ang kamay? Halimbawa, galing ka sa trabaho, sinigawan ka ng boss mo, nasaktan ka, sumama ang loob mo. Pag uwi mo sa bahay, sinigawan mo rin yung misis mo. At yung misis mo, sinigawan yung anak mo. At yung anak mo, sinipa yung aso ninyo. At yung aso, hinabol niya yung pusa ninyo. Di ba mas simple kung ikaw na lang ang umabol sa pusa nyo? Marami pang nadamay dahil doon ang loob, dahil doon sa salita na narinig mo. Yun ang sinasabi kong reaction. Ang words, ang careless words, madadamay. Marami ang nadadaanan at naaapektuhan nito. Amen? Proverbs 21:23, "If you want to stay out of trouble, be careful what you say." Diba may sinasabi mga matatanda, if you can't say anything good, don't say anything at all. Kung wala ka rin lang masasabing maganda, huwag ka nang magsalita. Yan ang sasabi ng Bible. Ang pumipigil sa kanyang dila, Kawikaan 21:23, ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Amen? Ephesians 4:29-30, "Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi ang iyong magpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakaririnig. At huwag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng araw." Anong sinasabi ni Paul dito? Ang sinasabi niya, when you use the words that tear people down rather than building them up, you are grieving the Holy Spirit. Kapag nagsasalita ka na nagbabagsak sa iyong kapwa, imbis na i-build up sila, binibigyan mo ng pighati ang Espiritu Santo. Amen? Binigrigrib mo ang Holy Spirit. So, sabi ng verse 7 sa ating binasa, James 3, lahat ng uri ng ibon, hayop na lumalakad, gumagapang, nakatira sa tubig, ay kayang paamuin at napapaamo ng tao. Ngunit wala pang nakapagpaamo sa dila. Wala pang nakapagpaamo sa dila. Meaning, ang pagpapaamo sa dila, ang taming the tongue, is humanly impossible. Hindi natin magagawa, but God can do it. Amen? Hindi natin kayang pigilan ang ating dila, pero ang Diyos na nasa atin, tutulungan niya tayo na ating pigilin, itame ang ating tongue. Purihin natin ang Diyos. Sabi pa ng verse 8, sa James na ating binasa, ang kasamaang ito ay hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Sa Greek, literally, snake venom. Snake venom. Kamandag ng ahas. Ibig sabihin, just a few drops can kill. Alam niyo ba na ang salita natin ay pwedeng makapatay sa ating kapwa?
You can assassinate somebody with your words. Assassinate their character. Di ba? Totoo po yan. Kaya parang sabi doon ay kamandag na nakamamatay. Sa Greek is snake venom. Parang kamandag ng ahas. Because the tongue is a deadly weapon. Deadly. Nakamamatay. Amen? Ang pangatlong reason, direct, destroy, pangatlo, display. Sabi niyo nga, display. Bakit po? Our words display who we are and what's in our hearts. Ang ating mga salita, pinapakita nito kung sino tayo at kung ano ang laman ng ating mga puso. Ang ating sinasabi ay nagre-reveal ng ating character. It tells what is inside of us. Amen? Bakit po? Tingnan yung verse 9. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sinasabi ni James dito na tayo inconsistent. Yan ang una niyang sasabi, inconsistent tayo sa ating mga salita. Yung dila natin, ginagamit natin sa pagpupuri sa Diyos. And with the same tongue, ginagamit din natin sa panlalait sa ating kapwa. Hindi pwede yun. Nagpupuri ka ng Martes, pagka Miyerkules, naninira ka sa iyong kapwa, inconsistent ka. Amen? Yan ang sabi ni James. Kaya sabi niya, my brothers, this should not be. Hindi dapat ito mangyari. At sa verse 11 to 12, nandito yung sagot. Gumamit si James ng another illustration. Ito po, kung bakit hindi tayo bakit inconsistent tayo. Hindi lumalabas ang sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hinding-hindi makakapamunga ng ulibo ang puno ng igos o ang igos ng puno ng ubas. At lalong hindi rin bumubukal ang tubig sa tabang sa bukal ng tubig alat. The point is, kung ano ang laman ng well, kung anong laman ng bukal, yun po ang lalabas na tubig. Amen? Kung ano po, kung ang tubig, ang bukal ay maalat, ang lalabas sa tubig ay maalat din. Kung ang bukal ay matabang, matabang din ang lalabas. Okay? Kung ano yung puno, yun ang bunga na lalabas. So ganito po, ang totoong problema natin, hindi yung ating dila, kundi ang ating puso. The problem is not really our tongue. The problem is our hearts.